Winaterkano na naman po tayo, mga kababayan ng mga Chinese. Yung ating Coast Guard po, na nasa resupply mission. Ayaw talaga tayong tantanan ng mga barkada ni Mao Diggs. O yan po ang breaking news, mga kababayan. And because of that, nagpalabas kaagad mga kababayan ngayon, kasi ngayon pa lang ito, ng statement of condemnation si House Speaker Martin Romualdez, ang magiging successor yata talaga ng ating Pangulong BBM. At saka yung ating ang ating gobyerno immediately din po nag-file ng diplomatic protest laban sa China. Ayan po mga kababayan. At ito yung statement of condemnation mga kababayan ni Martin Romualdez. Ang gustoan niya namin, Mr. Maravillas, na marinig yung statement of condemnation galing kay Inday. At saka niya kay Mao Diggs. Yung kanila pong spokesman, si Harry Mao, nakikipagnegosasyon sa China. Nandun sa China ngayon. Yan po. Sabi ko sa inyo. But anyway, tingnan natin kung magpapalabas ng anumang statement ang opisina ni Inday na right now mga kababayan, nasa damage control sila dahil sa issue ng confidential funds na tuluyan ng binawi ng Kongreso pati ng Senado mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas na right now mga kababayan lumago ng 5.9% yung ating gross domestic product po. Nangulilat yung China sa atin. Pang-apat na lang po, tinalo pa ng Vietnam at Indonesia. Kaya lalong nagiging agresibo po dito sa West Philippine Sea. Gusto nang kamkamin yung ating territory. Di ba? Meantime, kung kayo po ay naghahanap ng malinis at spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment po para sa Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po ay matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak, Chilon Maravillas. Contact number niya po, 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan. Ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. So yan po mga kababayan yung breaking news. Sabi diyan, Filipino and Chinese vessels engaged in a heated confrontation during another resupply mission in Ayungin Shoal sa West Philippine Sea po. Ngayong araw na to, with hostilities reaching its climax, when a China Coast Guard ship deployed a water cannon against a much smaller indigenous boat chartered by the Armed Forces of the Philippines. So, paulit-ulit na lang Mr. Maravillas yung ginagawa sa atin ng mga Chinese. Talaga pong paulit-ulit. Kaya nga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagkukumahog para sa security ng ating bansa.
But we cannot do it overnight. Slowly but surely, mga kababayan, may mga ginagawa na mga actions ang ating gobyerno po. At kasama dyan yung pag-modernize ng ating armed forces. Other than yung Mutual Defense Treaty natin with America, nilalakad na rin po yung pagbisita dito ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na magkaroon din tayo ng Mutual Defense Treaty with Japan. At saka bumibili tayo ng mga additional equipment para sa ating armed forces. Pati yung mga patrol boats. Ito nga po yung balita ngayon. Philippines getting 5 patrol ships with Japan aid. Kaya lang po, hindi man siya madali. Kasi sabi nga natin, pinabayaan po ng mga previous administrations at yung ibang mga administrasyon nakipagsabuatan pa. Di ba? Nagpaloko sa mga Chinese. So right now, mga kababayan, ang pwede natin gawin, mag-file ng diplomatic protest for record purposes po. So immediately, ang ating gobyerno po ay nag-file ng protest versus China over Ayungin Shoal water cannon incident ngayon pa lang pong araw na to. O yan po mga kababayan. So ibigay ko muna sa inyo kung ano yung nangyari. So sabi po ng National Task Force for the West Philippine Sea, yung Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels recklessly harassed, blocked, and executed dangerous maneuvers against 2 supply boats na nirintahan ng ating armed forces para magbigay ng pagkain sa ating mga tropa on board the BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yung Chinese Coast Guard vessel na may bow number 5203, binomba po ng water cannon yung ating supply boat na ML Kalayaan in an attempt to force the latter to alter course during the resupply mission kanina lang na 7:30 in the morning. Dalawa itong sasakyan mga kababayan. Yung isa pa yung Onaisa May 1. But despite the tense confrontation, both the supply boats were able to successfully reach BRP Sierra Madre as they completed the mission. So sa muli mga kababayan, naging successful yung mission na magatid ng pagkain sa ating mga sundalo doon. Hindi po nagpapatinag yung ating armed forces. So with that, yung ating gobyerno nag-file na rin po ng diplomatic protest laban sa China. So yan po yung balita galing po sa Philippine Star ngayong hapon na to. So sabi dyan, the Philippines lodged another diplomatic protest against China on Friday following an incident where the Chinese Coast Guard deployed water cannons during a resupply mission sa Ayungin Shoal. Ito po yung sabi ng National Task Force for West Philippine Sea. And because of that, mga kababayan, yung ating Speaker of the House na talagang kasangga ng ating Pangulong BBM, immediately po nagpalabas ng strong condemnation laban po sa ginawang ito ng Chinese Coast Guard sa atin. So, yun po mga kababayan yung press statement from the office of Speaker Martin Romualdez. So, sabi ng ating magiting na Speaker of the House, I vehemently condemn the recent aggressive actions of the Chinese Coast Guard against a Philippine resupply boat in the West Philippine Sea. This unprovoked act of hostility directly violates our nation's sovereign rights and international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea. The harassment, blocking, execution of dangerous maneuvers, and deployment of water cannons against unarmed vessels engaged in routine operations is not only dangerous but also blatant disregard for the diplomatic processes we as a nation have consistently and firmly advocated for. Malinaw itong attempt to undermine the peace and stability stability of the region and it cannot be tolerated. Sabi ng ating Speaker of the House. Talaga niya Mr. Maravillas, yung ating speaker yung
kasangga ng ating Pangulong Bongbong. Yan naman talaga po. Inintay ko nga kung ano yung sasabihin man lang ni Inday. Kahit magsalita naman siya ng Mandarin. Para madaling maintindihan ng mga barkada ng kanyang tatay. So sabi ni Martin, we demand an immediate cessation of this intimidation and call on China to respect the 2016 Hague Tribunal ruling which invalidated its expansive claims over the West Philippine Sea. We stand firm in our conviction that might does not make right. The Philippines, though a smaller nation, will not be cowed or bullied into submission. Yan po ang totoong may pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Hindi yung sige lang ang sabing mali natin ang Pilipinas, tapos nagsasalita Mandarin. What? Tapos may pasyukran-syukran pa. Di ba niya, Mr. Maravillas, yung syukran, salita ng mga Hamas? Hindi po, Arabic po, pero yung mga... yung mga Palestino, Arab po. Arab-Arabo. Ang ibig sabihin po ng syukran, thank you. Iwan ko kay Inday kung bakit mas gusto niya na magsalita sa Arabic po. Salita ng mga kalaban ng Israel po. Pwede man nasabihin maraming salamat para Pilipinong-Pilipino. Sa bagay si Inday po, hybrid po. Chinese-Filipino-Aliman. Di ba? Si Martin, talagang lahi nila pula po. Waray. Tunay na Filipino po, mga kababayan. Kaya makikita ninyo yung tunay na nagmamahal sa ating bansa. Automatic po yung kanyang pagpapaabot ng condemnation. So sabi niya, I call upon the international community, especially our ASEAN neighbors, in all allies to join us in condemning these actions and to stand with us in upholding the freedom of navigation, the rule of law in the preservation of peace in the region. We will take all necessary measures, including the filing of diplomatic protest, to protect our sovereign rights and to ensure the safety of our citizens. The Philippines seeks peace, anya, but let it be known that we will defend our rights with steadfast determination. Yan po ang tunay na leader. Di ba? Handa Pilipinas. Pero anya, Mr. Maravillas, yung spokes pala nila na si Harry Roque nasa China, nagmi-misrepresent po sa atin. Wala man siyang authority na makipag-negotiate. Nandun po, nakipag-compare siya. Ngayon po, nasa China. Tapos inaakusa pa si na nagwawala na si Martin Romualdez daw dahil sa pagtanggal ng kanilang mga kaalyado na si Ungas, Ungab pala. Hindi Ungas, Ungab, saka si si Hilugarsi. Pakinggan ninyo mga kababayan si Harry Roque. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng gabi, kaya Spokes Hour na naman. Nung Martes? Nasa na naman sila Kwatserong Spokes. Ngayon po, ako'y nasa Guangzhou Airport. Ako po ay bumiyahe rito kaninang 5:30 in the afternoon. 2 oras po ang biyahe. Pero alam niyo, ibang klase rito kasi bago ka patuluyin sa domestic na terminal, i-inspectin muna nila lahat ng bagahe. So mag-aantay ka doon pagtapos na inspection ng lahat ng baggage kung saan ka nanggaling. First time ko nakita itong system na ganito. Pero alam niyo po, talaga napakaganda ng Guangzhou Airport din. First time ko po nakarating dito. So nakita ko na po dito ay yung Beijing Airport, tapos yung Chongqing Airport, tapos yung Xiamen. Pero sa totoo lang po, ang nakaka-impress talaga yung Beijing. Yan po, pinakamagandang airport sa buong daigdig na nakita ko. Pabalik-balik po sa China. Pero yung Xiamen at saka... Baka niya, Mr. Maravillas, umiigib ng tubig. Pero, bagamat tayo po ay nasa China, tayo nga papuloy na dito para sa ilang konferensya. Ako po ay mag-propose sa kauna-unahang panahon, pagkakataon,
ng isang mapayapang solusyon sa pinag-aagawang isla. Magpo-propose daw ng solusyon sa West Philippine Sea. Nagpunta pa talaga ako sa China para mag-propose ng solusyon. Bakit po? Kita ninyo? Sino nag-appoint sa kanya? Amin ito. Alam niyo po, 1995 pa, nang ako'y gumawa ng masteral thesis na pinablik misrepresentation po. Of Energy Law, no? At yun po ang sinulat ko, yung mga comparative advantages and disadvantages ng mga assuming 1995. 2023, lahat yung mga nasa academe, pare-pareho pa rin na sinasabi, amin to. Ay naku, wala pong solusyon kapag hindi tayo mag-iisip ng solusyon. Kaya ngayon po, dito sa konferensya sa China, nag-iisip daw siya ng solusyon. Bakit siya yung mag-iisip ng solusyon? Taga-gobyerno ba siya? Dahil sinasabi natin, dapat diplomasya ang sagot, hindi gera. Inappoint ba siya ng ating Pangulong Bongbong? Empleyado ba siya ng DFA? Paano talaga re-resolbahin yung mga pinag-aagawang isla? At yan po ang pag-uusapan natin. Kita ninyo? Ite-televise po natin live yan. Kasama ko po isang cameraman ng SMNI. Para may kasama pang SMNI. Sa kauna-unang yung istasyon ni ang isang ni Gibbs. Hindi nila tatanggapin. At least, ito yung starting point ng discussion. Di ba? Kinakailangan, we need to start somewhere. Pero ang pag-usapan po natin, naku po, ano na nangyari kay Speaker Martin Romualdez? Sabay sabi na nagwawalan daw si Speaker dahil tinanggal yung kanilang mga kaalyado sa Congress. Si Juan na demote, si Hilo Garcia. Tapos si Ongab, yung congressman ng Davao, inalis na rin na deputy speaker kasi hindi sila pumirma doon sa condemnation sa nananakot at nanira sa Congress na si Maudix. Di ba, mga kababayan? So sabi nga natin, mag-ingat po tayo sa mga barkada ni Xi Jinping na nandito po sa ating bansa. Sigurado po, nasa 2025, lalo na po sa 2028, mangingialam po yung China sa eleksyon. Kaya bantay po tayo. Tama pa? Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix sa fruit drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.